Kani-kanyang isip muna ng diskarte ang mga tsuper ng jeep para mapagkasya ang anilay kulang na kulang ng kita ngayon sa pamamasada. Mula po sa Mandaluyong City, nakatutok live si Oscar Oida. Oscar! Yes, Emil, sa buong maghapon nga ay panay daing ng mga tsuper na hirap na umano sa epekto ng patuloy na pagtaas ng presyo ng diesel ang napakinggan natin. Ang ilan nga sa kanila tila suko na sa pamamasada. Bali dito tayo magkita Opo. Kung dati-rati pilit na lang pinagkakasya ng jeepney driver na si Jerry ang kinikita sa araw-araw, ngayong sumipa na naman ng gusto ang presyo ng krudo, di na raw niya malaman kung paano pa sasapat ang dati kulang na. Hindi na ako bumibili kung kahit na nga pang ilalim to, hindi na ako nakakabili. Maski nga araw-gabi, ginagawa na niyang araw, madagdagan lang ng kaunti ang kinikita. Nag-uumpisa ako alas 5, alas 6. Tatapos ako ng minsan 11, 11:30, alas 12. Minsan inaabot ako ng mga hanggang alas 12 ng gabi para makumpleto. Ang pinangangambahan daw niya kasi pag nagkataon, baka mapilitan siyang pahintuin muna sa pag-aaral ang bunsong anak na grade 9. Yun na nga iniisip ko sana gusto ko na nga ituloy-tuloy yung pag-aral niya para makatapos siya. Ang isa pang jeepney driver na si Elmer, nagbabalak na lang munang iuwi ang pamilya sa Cagayan de Oro. Kung magtuloy-tuloy ganito po ang presyo kasi tataas pa rin ng tataas, mabuti pa, mag-construction na lang muna kami. Kasi hindi namin kakayanin sa taas ng presyo ng diesel. Iuwi ko muna sa probinsya yung mga pamilya ko. Dahil kahit pa paano, hindi kami umuupa ng bahay. Dito, obligado ka dito buwan-buwan, umuupa ka. Magkano upahan dito? 4,000 ang pinakamababa. Squatter ka pa. Saan mang terminal ng jeep ka mapunta, di nalalayo ang usapan. Sa may Malolos, Bulacan pa nga, marami sa mga jeep nakapirmi na lang sa terminal. Umaasa sa pila ng mga pasahero. Halos ganito rin ang sitwasyon sa isang terminal ng jeep na sinadya namin kanina sa Mandaluyong. Nakakahinayang daw kasi ang gasolinang mawawala kung mag-iikot-ikot pa sila sa daan. Kaya ang nakikitang solusyon lang umano ng karamihan, itaas na ang pamasahe. Kasi po yung subsidy na ay ala pong 1 linggo ubos yan Kaya po mas gusto nila yung long na yung pagtaas pasayan po. Medyo mahina ang kita ngayon. Talagang pagka manggagaling ka ng Hagonoy, tatakbo ka ng walang sakay, dito ka pala magkakasakay. Medyo malaking talaga. Malaking dagat sa amin. Kaya minsan napipilitan ako umuwi. Bagay na pinangangambahan naman ng mga pasahero, lalo't di naman daw tumataas ang sweldo. Mga sweldo ng mga tao, mababa lang, tapos mataas ng mga bilihin. Mahirap naman sa mga tao. Hirit pa nga ng senior citizen na si Romel. Pwedeng maglakad, kung kayang lakarin. Sana gawa ng pamahalaan, ng paraan, di ba? Pwede yun, alisin na yung excise tax muna kahit pansamantala lang. Emil, ang sentimiento ng mga tsuper sa tuwing sisirit ang presyo ng krudo, mabilis pa sa alas 4, damang-dama daw nila agad ang bigat ng epekto nito. Sana raw maging ganun din kabilis ang matanggap nilang tulong at assistance mula sa pamahalaan. Emil? Maraming salamat, Oscar Oida. Ilang ambulansya ang hinarang ng Special Action and Intelligence Committee for Transportation o SAIC sa EDSA busway. Ang isang galing sa Bulacan, natiketan dahil walang dispatch order kahit may sakay na pasyenteng ooperahan daw sana sa mata sa ospital sa Pasig. Ang isang ambulansya, walang sakay na pasyente dahil naihatid na raw ito. Nagmamadali raw silang makabalik para dumalo sa isang event. Pinadaan naman ang mga may naipakitang dispatch order at trip ticket. Naunang sinabi ng DOTR na maaring dumaan sa EDSA busway ang mga ambulansyang on duty. A little kindness goes a long way. Pinatunayan niya ni Kuya Kim Atienza nang tulungan niya ang isang netizen na tila may pinagdaraanan sa buhay sa pamagitan lang ng isang reply.
Nakatutok si Mark Salazar. Nakaantig sa puso ng mga netizen ang post na ito na tila panaghoy na idinaan sa social media. Maging ilang personalidad napansin ito kasama na si Kuya Kim Atienza. Pumasok lang sa algorithm ko. Mama, papa, pagod na ako. Or something like that. Matatandaan ang pinagdaanan kamakailan ng pamilya ni Kuya Kim nang kunin ng problema sa mental health ang buhay ng anak niyang si Eman. Experience ko kay Eman, naging very sensitive ako sa mga post ng mga tao because hindi mo alam what they're going through. So I replied, and then ang reply ko, please watch TikTok Lock with me this Wednesday. I'll see you. I just wanted him to know that there's someone who listens. Hindi mo naman pinagdadaanan ng mga tao eh. Ang nag-post nito, si CJ Robles. Matapos mag-reply ni Kuya Kim, natuloy kahapon ang kanilang pagkikita sa programang TikTok Lock. Pumayag si CJ na pangalanan siya at ipakita ang kanyang mukha para sa ulat na ito. Kinakabahan po since knowing what I have been going through po, it's not normal po na magpakita po sa tao, sa maraming tao, knowing na may pinagdadaanan ka po internally. Sobrang saya na may mga taong naniniwala pa rin po sa mga kagaya namin nakakaranas ng mental health issues. Nalaman ko yung storya niya, why he's going through what he's going through, and I totally feel him, and I totally understand why and what's going on. Sabi ng isang clinical psychologist, sa mga taong may mental health issues, mahalagang maramdaman na merong nakakaintindi sa kanila. Una, magpakita po tayo ng pagmamalasakit. No? Dapat genuine or authentic, no, yung ating pagtulong. Pangalawa, makinig po tayo sa kanila ng walang panghuhusga. Makinig lang tayo ng maayos. Hayaan lang natin sila na magsalita. Iwasan po natin yung mga linya na kaya mo yan, maliit lang yan. Pangatlo, hikayatin po natin sila na humingi ng tulong sa mga profesional. Kahit daw ang words of encouragement mula sa mga hindi naman nila kakilala. Pwedeng makatulong ang isang stranger sa pamamagitan ng empathy, pagpapakita ng malasakit, no? O kaya naman validation. Actually, malaking tulong din yun minsan pag nabasa natin yung comment, no, na may validation na nanggagaling sa ibang tao kahit hindi pa natin kilala. Tutulungan din daw ni Kuya Kim si CJ na makapagpakonsulta sa psychiatrist. Masaya po ako na nakatanggap po ako ng mga tulong na hindi ko po talaga inaasahan mula sa mga tao, especially po kay Kuya Kim. O lahat tayo may krus, maraming tao may krus. They look normal, they look happy, they look ordinary, they're high functioning. Pero hindi mo alam kung ano pinagdadaanan ng mga yan. Hindi natin alam kung ano pinagdadaanan ng mga anak natin. Pakinggan natin. At a little kindness goes a long way. Paalala mga kapuso, mahalaga ang mental health. Kung kayo o may kilala kayong may pinagdaraanan at nangangailangan ng payo, ng suporta, makakausap o makakaramay kaugnay ng mental health, maaari po ninyong tawagan ang mga hotline na naka-flash sa inyong mga screen. Bukas sa mga linyang ito, 24 oras. Para sa GMA Integrated News, Mark Salazar, nakatutok 24 oras. Hiniling ni Akbayan Party List Representative Sheila Jokno na kunin ng House Committee on Justice ang kustodiya sa nagpakilalang dating Security Aide ni Vice President Sara Duterte na si Ramil Madriaga. Bukas sa hiling ng kongresista ang kampo ng bise. Nakatutok si Tina Panganiban Perez. Sa formal na sulat na ipinadala sa House Committee on Justice, nagmosyon si Akbayan Representative Sheila Jokno na ilipat sa komite ang kustodiya ni Ramil Madriaga. Si Madriaga ang nagpakilalang dating security aide ni Vice President Sara Duterte na nagsabing naghatid siya ng milyong-milyong pisong pera sa ilang individual sa utos umano ng bise. Dati nang sinabi ng bise na hindi niya kakilala si Madriaga at hindi siya kailanman naging tauhan ng DepEd at ng OVP. Isinumite ni Jokno ang sulat matapos sabihin ng BJMP na may banta umano sa buhay ni Madriaga na nakabilanggo ngayon sa BJMP facility dahil sa kasong kidnapping. Ayon kay Jokno, kailangang matiyak ang kaligtasan ni Madriaga at availability nitong maging witness sa gumugulong ngayong impeachment complaints laban sa bise. Precisely why we want to
make sure that he can come before the committee so that we can assess to kung talagang ano ba yung alam niya bilang personal knowledge niya at kung talagang kapaniwala siya. Sabi ng kampo ng bise sa isang pahayag, gusto rin nilang maging ligtas si Madriaga para maipakitang manloloko nila ito. Kaya bukas daw sila sa hiling ni Diokno kung ito ang paraan para matiyak ang kanyang kaligtasan. Paniwala rin nila, may tuturing lang na material witness si Madriaga dahil mapatutunayan nila sa kanyang testimonya na politika nila ang nasa likod ng pagpapa-impeach sa pangalawang Pangulo. Nagmosyon din si Diokno para ipasabpina ng komite ang SALN ni VP Duterte at mga dokumentong hawak ng Anti-Money Laundering Council para sa anumang transaksyong may kaugnayan sa bise. Kasama sa mga pinapasabpina ni Akbayan Representative Chel Diokno sa House Committee on Justice ay mga record ng accounts na nasa pangalan ni Vice President Sara Duterte, nasa pangalan nila ng kanyang asawang si Atty. Man Scarpio at nasa pangalan nila ng kanyang amang si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Nauna rito, naghain ng mga abogado ni VP Duterte ng appearance ad cautelam sa House Committee on Justice para ipakilala ang mga tatayong abogado sa impeachment proceedings. Ayon kay committee member Congressman Terry Ridon, posibleng may conflict of interest sa mga abogadong sina Atty. Michael Powa na dating spokesperson ng DepEd at Atty. Reynold Munsayak na dating Assistant Secretary for Procurement ng DepEd dahil posible silang maging mga witness sa impeachment proceedings. If they are required to appear as witnesses, automatic po ba na dapat bumitaw na sila as lawyers? It would also depend kasi kung ano yung ilalaman ng kanilang testimony. And then that would be the time that that decision would have to be made. May hanggang Lunes si VP Duterte para maghain ng sagot sa mga impeachment complaint laban sa kanya. Para sa GMA Integrated News, Tina Panganiban Perez, nakatutok 24 oras. Magandang gabi mga kapuso. Ako po ang inyong Kuya Kim na magbibigay sa inyo ng trivia sa likod ng mga trending na balita. Sa vlog na pinost ng isang binata mula Taguig, binahagi niya kung paano namaga ang kanyang muka at nanganib ang kanyang buhay dahil sa kanyang allergy. Paano ba tayo makakaiwas sa panganib na dala nito? Halos di raw makilalang mukha ni Jessie. Nagsumugo siya kamakailan sa ospital. Ang kanya kasi mga mata, namulat na maga. Nagsimula raw ang lahat ng sumakit ang ulo ni Jessie nitong February 28. Pagka-uwi ko po, sobrang sakit po ng ulo ko. Yung tinitake ko po, pag masakit yung ulo ko, paracetamol po. Pero that time, the pain in my head was exceptionally painful. So I was like, okay, I'll try ibuprofen instead. Nung nag-take po ako ng ibuprofen, para nga po mawala yung sakit po ng ulo ko, naramdaman ko po na parang kumakati po yung mata ko. Hindi ko po alam na allergic po ako sa ibuprofen. Si Jessie agad daw na uminom ng antihistamine pills o yung gamot na pangpaalis o pampahina ng sintomas ng allergy. Akala ko po, mawawala po siya agad. Biglang lumala po siya. Sobrang namamaga na po yung mata ko. Dito na raw siya nagtungo sa ospital. I'm going to the hospital. Emergency na daw po siya, tapos kailangan na po akong bigyan ng medication para po mawala po yung pamamaga. Pero luckily naman po, after po ng mga isang oras, nawala naman po agad yung pamamaga. Sabi po nung doctor, allergic po ako sa NSAID. Ang NSAID o non-steroidal anti-inflammatory drugs, gamot na ginagamit para bawasan ang sakit, pamamaga at lagnat. Isang halimbawa nito ang ibuprofen. Pinaka-common pagdating sa mga NSAIDs ay yung pamamaga ng paligid ng mata. Mas delikado ang allergic reaction pag sumulpot yung pamamaga sa paligid o malapit sa ulo, sa muka. Kasi kung umabot sa dila, umabot sa lalamunan, pwede magsara yung lalamunan at daloy ng hangin. Tandaan, ang allergic reaction ay hindi ibig sabihin na may problema yung ininom mo. Yun ay overreaction immune system ng tao. So basically, ang tao, pwede kang maging allergic to anything. Nagkataon lang na medyo mas madalas ang allergy sa mga NSAIDs. Pero hindi ibig sabihin na masama yung gamot. It's still best na magkonsulta muna tayo. Yung pinakauna ko pong learning is that one, not all over-the-counter medicine are something that you should take very lightly. You shouldn't just take it willy-nilly. You should be more aware of what medications your body would react to.
And then from my TikTok, a lot of people were commenting about the importance of taking allergy tests and ensuring that you're aware of what allergies you have. Pero bakit kayo nagkakaroon ng allergy ang isang tao? Kuya Kim, ano na? Hindi lahat ng allergy ay pare-pareho. May taong allergic sa pagkain, alikabok, o gaya ni Jessie na allergic sa gamot. Nagkakaroon ng allergy ang isang tao kapag may nakakapasok na allergen sa ating katawan. Ang allergen na ito ay napagkakamalang panganib ng ating immune system. Bilang pangontra, naglalabas ang ating katawan ng histamine. Ang chemical na ito ay nagdudulot ng pangangati, sipon, pamamaga at pantal sa ating balat. Ito ang dahilan kung bakit tayo nagkakaroon ng sintomas ng allergy. Ang dapat iwasan ng sino mang may allergy ay ang tinatawag na anaphylaxis. Isa itong malalang allergic reaction na maaaring magdulot ng hirap sa paghinga, pamamaga ng lalamunan at biglang pagbaba ng blood pressure. Kapag nakaranas ng anaphylaxis ang isang pasyente, dalhin agad sa ospital. Samantala, para malaman ang trivia sa likod ng viral na balita, i-post o i-comment lang, #Kuya Kim, ano na? Laging tandaan, importante ang may alam. Ako po si Kuya Kim at sagot ko kayo 24 oras. Mga kapuso, humina bilang tropical depression at unti-unting lumalayo sa Philippine Area of Responsibility ang bagyong may international name na Nuri. Ayon sa Pag-asa, huli itong namataan sa layong 1,415 kilometers east of Eastern Visayas at kumikilos pahilagang silangan. Sa ngayon, dama sa Surigao del Sur at Davao Oriental ang epekto nito. Pero sa mga susunod na oras, inaasahang mababawasan ang epekto nito. Ang pinaka-umiiral ngayon ay ang amihan na nagdadala pa rin ng malamig na klima at nagpapaulan sa ilang bahagi ng bansa. Batay sa datos ng Metro Weather, may tsansang ulanin bukas ang ilang bahagi ng Ilocos Norte, Cagayan Valley Region, Aurora, Calabarzon at Mimaropa Region. Posible ring ulanin ang ilang bahagi ng Panay Island, Negros Island Region at Leyte. Light to moderate rain sa Zamboanga Peninsula, Northern Mindanao, Davao at Caraga regions. Mababa naman ang tsansa ng ulan sa Metro Manila pero ugaliin pa rin ang pagdadala ng payong bilang proteksyon sa init. Bukas, nasa 37 degrees Celsius ang posibleng pinakamataas na heat index na maaaring maitala sa Borongan, Eastern Samar at ilang lugar sa Mindanao. Nasa 36 degrees Celsius ang heat index sa ilang lugar tulad sa Coron, Palawan. Posible naman ang 35 degrees Celsius na heat index sa San Jose Occidental, Mindoro. Inaasikaso na ng Israeli government ang pag-uwi ng labi ng Pinay caregiver na nasawi sa pag-atake ng Iran sa Israel. God willing, the remains will, and accompanied by Ernie, the husband of Marianne De Vera, will return very, very soon. Sa panayam ng GMA Integrated News kay Israeli Ambassador Dana Kirsch, sinabi rin niyang nakikipag-ugnayan na sila sa gobyerno ng Pilipinas kaugnay rito, bagamat wala pang binigay na petsa kung kailan ito. Dagdag niya, makakatanggap din ang pamilya ni Mary Ann Velasquez de Vera ng tulong pinansyal at psychological. Nagpahayag din siya ng pakikiramay sa naulilang pamilya. Si de Vera ang nasawing Pinay caregiver sa Israel habang tinutulungan ang kanyang alaga na madala sa bomb shelter. Ready nang maghatid ng kanyang charm si PBB Kapuso second big placer Heath Hornales, the celebrity guest sa GMA Prime series na Never Say Die. Feeling nostalgic kay Heath ang pagbabalik taping pero mas marami siyang nilook forward gaya ng action project at reunion with ex-PBB housemates. Makichika kay Aubrey Carampel. On action, si Taliwas sa pagiging sweet at boy next door na dating, astigin at into martial arts ang PBB Celebrity Collab Edition 2.0 Kapuso Second Big Placer na si Heath Hornales. May kasanayan si Heath sa arnis, boxing, at taekwondo. Nakahiligan dahil bonding na rin nila ng amang si Michael Roy na actor at fight director. Hanggang ngayon po, nag-training po kami ng tatay ko. At yung mga stunts, tinuturuan niya ako paano mahulog, paano mag-rolling. Kaya, yun, I can't wait to use that again on TV po. He introduced martial arts to me around 5 years old. Pero I started training it actually ng mga 7 years old. Siya ang bagong celebrity guest na mapapanood sa GMA Prime series na Never Say Die. Medyo naninibago pa, pero feeling at home pa rin si Heath dahil pamilyar daw sa kanya ang production team. At ang unang ka-eksena
na si Rahil Birria na nakasama rin niya sa Kapuso Action Series na mga batang riles. Ito po yung first ko after sa PBB po. Pero natutuwa po ako dahil same lang din naman po yung mga kasama ko rito. Si Rahil po, kasama ko po ulit. Wow, very nostalgic kasi MBR, ako, siya, si Lady, tapos ngayon ako, siya, tsaka si Joey. So ayun, nakaka-excite. Na-excite ako. At kapatid mo siya dito, no? Oo nga, kapatid ko siya dito. Pero doon, kapatid niya, si Jill. Ako naman kapatid niya ngayon. Hoping din daw si Heath na maka-eksena rin si star of the new gen Jillian Ward na naging house guest din sa bahay ni Kuya. Looking forward din si Heath sa mas marami pang action-packed project at reunion project with his co-housemates. I'm hoping po na makatrabaho po sila lahat. And that would be like super fun po. Habang wala pa yan, ikinatuwa ng fans ang kulitan ni Heath with the other half of Team Higel na si kapamilya 4th big placer Miguel Vergara. At di lang Higel ang kumasa sa pagbubudots ha. Kumasa rin dyan si Kapuso big winner Caprice Cayetano na nakabonding naman sina Wynonna Collins, Anton Venzon at Marco Massa. Aubrey Carampel, updated sa showbiz happenings. Mga kapuso, walang takas sa mga operatiba ang isang peke umanong notary public sa Navotas City na mahigit isang taon nang nag-ooperate. Ang notary public gumagamit pa raw ng iba't ibang pangalan ng mga abogado. Narito ang aking eksklusibong pagtutok. Mukhang ticketing office sa dami ng mga nakapaskil na airline promo poster ang opisinang ito sa Navotas. Pero nang makapasok na ang mga operatiba ng PNP CIDG, notary public ang nag-ooperate sa loob. Pagkatapos mapaliwanagan, pinalabas muna ng mga pulis ang mga taong nakapila. Saka kinumpronta ang mga inabutan nilang nag-i-issue ng mga peking deed of sale, affidavit at kung ano-ano pa. Sino ang ginagamit ng lawyer? Patingin naman po muna ng mga Sino ang ginagamit ng lawyer? Ayon sa CIDG, puro office staff lang at walang abogadong naiharap ang notary public na ito. Dinampot ang babaeng tumatayong kahera at operator umano ng ni-raid na notary public. Sila yung tumatanggap ng pera, at the same time, sila din yung gumagawa ng dokumento. Arestado rin ang dalawa niyang staff na kapwa-estudyanteng gumagawa naman ng mga papeles. Deed of sale ng lupa, deed of sale po ng mga sasakyan or any vehicles or any other documents that needs notarial commission. Para makompleto yung criminal activity, kailangan mo talagang kunin yung tatlong taong na yan. Yung tumanggap ng pera, yung gumawa ng dokumento, at saka yung pumirma ng dokumento. Ayon sa CIDG, illegal umanong nakapag-operate ng higit isang taon ang notary public na ito. Gamit ang pangalan ni Attorney Averil Cubacub, isang property law specialist. Before sa akin, meron ding ibang lawyers na ginamit nila. Siguro, na-expired na yung notarial commission niya, ako na naman yung ginamit. Falsification of the document. Illegal practice of the notarial commission. Pangatlo is unauthorized practice of law, of the law profession. Ayon sa complainant, labis siyang nabakala nang isumbong sa kanya ang iligal na gawain ito ng isang nakakuha ng deed of sale na siya umano ang nakalagda. So, ang nangyari, pagpunta niya sa court, hindi nag-match yung signature ko at saka yung document. So, tinawagan ako ngayon na somebody is using your notarial details. Wala po, no comment po ako. Sa court na lang po ako magpapaliwanag. Paalala sa publiko para hindi mabiktima ng peking notary public. May nakapost dapat sa office kasi yan po tinitingnan yan. Dapat hanapin talaga yung abogado. Make sure na yung nagnonotaryo dyan sa mga dokumento nyo ay yung mismong abogado. Para sa GMA Integrated News, Emil Sumangil, nakatutok 24 oras. Samantala, big winner ang Kapuso Network sa St. Dominic College of Asia Stardom Awards 2026. At kabilang po mga kapuso sa mga pinarangalan ang inyong 24 oras anchors. Nakatutok si Ivan Mayrina. Nakuha ng GMA Network ang Innovation Media Award at Grand Impact Award.
Kinilala rin sina 24 Oras anchors Mel Tiangco bilang Outstanding News Anchor in Research Communication at Vicky Morales na nakakuha ng Lifetime Achievement Award in Media, Research and Public Service. Kapwa pinarangalan ng Excellence in Science and Research Journalism, sina Kuya Kim Atienza at Martin Javier. Ang GMA Integrated News, pinarangalan din ng Best Use of Digital Platforms for Knowledge and Dissemination. Habang ang reporter na si Oscar Oida ay Outstanding Field Reporter for Community Impact. Kinilala ng mga Outstanding Television Network for Research and Public Education, ang GMA Public Affairs. Nakuha ni na Jessica Soho at Cara David ang Excellence Award in Media and Research Communication. Wagi rin ang kanilang programa gaya ng Kapuso Mo Jessica Soho bilang Best Public Affairs and Social Impact Program at Eyewitness bilang Best Documentary Program at Best Investigative Journalism Program, Best Research-Based Television Program, ang The Atom Araujo Specials at Best Educational TV Program, ang Born to be Wild. Para sa GMA Integrated News, Ivan Mayrina nakatutok, 24 Oras. Muli, maraming salamat po sa St. Dominic College of Asia Stardom Awards 2026 sa pagkilala sa GMA Network at sa GMA Integrated News. Taos-puso rin po ang aking pasasalamat sa iginawad ninyo sa aking Outstanding News Anchor in Research Communication. At punong-puno rin po ng pasasalamat ang aking puso para po dito sa Lifetime Achievement Award in Media, Research and Public Service. Alay po namin ang mga parangal na ito sa inyo, mga kapuso.